Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa ating pagdulog sa Santa Misa ngayong tanghali, ating sariwain ang ating managawang pagkakasala at hingin natin ito ng kapatawaran sa ating butihing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw sa iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawanang ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling." Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. "O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko ay pawang nakalulugod sa iyong paningin." Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, "Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria." Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, "Ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo?" "Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit." At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan ay nasabi ko sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay.
Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O Poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako ay pagalingin at ang aking lakas sana ay ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga ginigilo kong kapatid sa pananampalataya, sa huling talata ng ating Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, habag ang ibig ko at hindi hain. No? Yung habag o awa ay isang biyaya ng Diyos. Kung minsan, ito'y ibinibigay sa tao na hindi naman karapat-dapat o deserving. Kasi dahil lamang sa tinatawag nating compassion. No? Yung bang meron tayong habag at papakita ng awa sa ating kapwa. At unfortunately, no, may mga insidente na ang awa ay naaabuso ng mga tao na para bang escape lang nila ito para sa kanilang mga maling gawa. No? Di ba dapat kapag
nagawa natin, napatawad tayo, nabigyan tayo ng awa, dapat merong nababago sa atin at tayo nagiging mas mabuting tao at mananalig. Hindi na natin nais ulitin yung pagkakamali. At ang mas mahalaga sa Panginoon, hindi yung ritual o yung hain, yung sacrifice, yung iniaalay natin. No? Sa Kanya, ang magpakita ng habag, no? Sa ating kapwa. No? Ang buhay po natin, puno-puno ng pagbabaka, no? Struggles. No? At hindi tayo perpektong tao. Tayo ay nagkakamali. No? Pero kapag tayo nabigyan ng awa o habag, di ba mas maganda na tayo'y merong oportunidad na sinasabing binigyan tayo ng Diyos ng dalawang handog. Yung pagpili at yung pagbibigay sa atin ng pagkakataon, chance. No? Kaya nga piliin natin ang mabuting buhay at yung pagkakataon na ibigay sa atin, ipamalas natin yung the best, kung ano yung maibibigay natin ng todo. No? Hindi lamang mediocre, no? Yung kaunti na kabutihan, kundi ano ba yung maari nating maibigay ng lubos. No? Ang bunga ng awa ay ang conversion, no? Ang pagtalikod sa kasalanan. At sinasabi na kahit gaano kabigat, no? Ay dapat yung justice ay binabalanse sa tinatawag nating charity, pagiging bukas palad. Kumisan nakakalimutan natin yung charity, pero yung justice, kuminsan para tayong mas nagiging hindi makatao. No, ang hangad natin maging makadiyos. Pero ang basic, maging tao, magaling at mabuting tao. No? No, di ba ang pag nagutom, ang pagkain ay, sabi nga natin, basic needs. No? Yung damit, yung shelter, yung bahay, no? Na matitirahan. Pero pagkain, hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo kakain. No? Basic po yan ang pangangailangan ng tao. Kaya nang magutom ang mga apostol o alagad ni Jesus, hindi niya po pinagbawalan na kumuha ng mais, ng butil nito at kanin. No? Pero yung mga Pariseo, no, self-righteous, nagmamagaling, no, sabi ito'y araw ng pamamahinga, araw ng Sabat. No, kaya lang naging makitid ang kanilang isip. No, naging harsh. No, natatandaan ko turo ni Attorney Ulan nung sa aming law in education nung kami ay nagmamaster sa tinatawag na educational management, no, para makahawak ng posisyon sa parochial school bilang school director or principal, no? Sabi niya, lex durec, lex. No, ang batas mahigpit, pero yan pa rin ay batas. Pero para sa Panginoon, no, ang batas, no, ay para tayo tulungan maging tunay na makatao, makamit ang hustisya, at maibalik natin yung taong nagkamali kahit na ito'y kriminal, no, na makabalik ito. No? Kaya yung justice, nakukulong yung mga nagkasala. Pero di ibig sabihin nito na hindi na natin bibigyan ng pagkain. No? Kasi nung ako'y nagmimisa sa Manila City Jail, sa Quezon City Jail, no, doon sa Camp Karingal para sa kababaihan na napiit, no, yung budget ng gobyerno sa pagkain, no, makita nyo,
hindi naman parang pagkaing baboy o kulang sa sustansya, napakaliit. No? Kailangan ng isang tao na yung nararapat lamang, hindi masarap na pagkain. Hindi ibig sabihin ang kriminal, ang nagkamali sa batas, ay hindi na natin, kapag nagkasakit sa piitan, hindi na natin dadalhin sa klinik o kung kailangan na dalhin sa ospital. No, hindi po yan makatao. Wala pong awa yan. No? Kaya pag iniisip ko, binabalikan yung kasaysayan ng Pilipino. No? Dahil sa galit ng isang taong may posisyon, nasaktan ng isang istasyon, no? Ay hindi na ni-renew yung kanilang franchising. Pero hindi inisip 11,100 Filipino employees mawawalan ng trabaho. Yung ibinibigay na buwis annually is 5 billion pesos. No? Nawala. No? Pwede naman kung may nagkamali ang istasyon, no, ng TV, pwede naman bigyan ng penalty, pagbayarin, suspindihin. Pero yung hindi mo bigyan ng franchise, parang very harsh. No? Pero anong pinagpalit sa taxes na 5 billion? Pogo. No? Na ngayon nagiging pagkakamali. Marami at ang human trafficking, yung human detention, illegal detention, yung mga torture na kapag hindi nakabayad sa inutang pang-kasino. No? So makikita natin, no? Parang may mali. No? Ginamit ang batas, pero hindi pinakitaan ng awa. No? Kaya minsan nisip ko, maraming Pilipino na pumupunta sa ibang bansa, OFW, seafarers, seaman, no? Pero 11,100 Filipinos na walan ng trabaho. Tapos makita nyo libo-libong dayuhan ang nagtatrabaho na illegal, no? Sa mga manufacturing dito sa Pilipinas at sa Pogo. No? Kaya kumisa iniisip ko, kumisa, no, yung batas dapat pinag-iisipang lubos na tayo ay magpakita ng pagiging tunay na tao. No, hangad ng Diyos na tayo maging kapamilya ng divinity, ng pagka-Diyos. Sabi nga ng Diyos, no, human is an image and likeness of God. Pero kung hinahangad natin tayo maging tulad ng Diyos, be perfect like our Father in heaven, kung basic pa lang, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao, no? Makikita niyo yung Pariseo, no? Kapag sila'y merong hayop kahit na araw ng pamamahinga, nauuhaw, nagugutom, pinapakain, ninadala sa lawa, pinaiinom. No? Natutuwa naman din ako kasi merong mga pet lovers. No? May trolley, kala mo, nakalagay doon ng baby. Yung pala, tuta, aso. No? Meron pang parang kinukulayan yung kanilang buhok. No? Meron pang parlor para sa mga pets. No? Pero huwag naman nating kaligtaan ang tayong magpakita ng pagmamahal at awa sa kapwa nating tao. No? Huwag po tayong maging katulad ng mga Pariseo. Ang sabi ng Panginoon, I am the Lord of the Sabbath. No? At sabi niya, bakit si David na hinahunting ni King Saul, no, nagtatago at ayaw niyang saktan ng kanyang hari?
may mga kasama siya na talagang panig sa kanya. Pero nagutom. Di ba? Pumasok sa simbahan o sa templo. Kinain yung offering na dapat ang pari lamang ang kakain. Pero dahil basic ang magutom, basic need na tayo'y kumain. No? Kaya kung ang Diyos mas makatao pa sa atin, sana maging katulad din tayo ni Jesus. Bukas ang mata, bukas ang isip, bukas ang puso na magpakita ng awa. Hindi po natin tinotolerate ang mali. Pinupuna po natin ito. Pero wag po tayong maging harsh. Wag po tayong maging malupit. Wag po nating tratuhin ang kapwa natin bilang hayop. Kung may tao na pinapakitaan ng hayop na pagiging makatao, sana lahat tayo magpakita ng pagiging tunay na tao. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano saan may hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mamahinga sa kalipulan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas.
Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papurisay ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." My Lord and my God. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." My Lord and my God. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa aming Santo Papa, ng resto ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Tinataas namin ang aming mga pamisa at mga padasal, lalo na para sa aming bayan at para sa lahat ng mga may sakit. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan, pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid kay Kristo, ating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang arong pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to everlasting life. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon.